Alright. And eto guys, super bilis na magiging progreso, especially sa mga may business, mga may negosyo. Kung may mga negosyo kayo mga kapiksi, parang bibilis lalo yung paglago ng negosyo niyo, mas lalo kayong, may chance na, mag-expand. Yung iba sa inyo may chance na magkaroon ng, um, extension or expansion, another branch, ganyan kung meron kayong mga physical stores. Kung mga online naman yung mga, negosyo niyo, parang nagkakaroon kayo ng maraming resellers. Hello guys, hello Scorpio, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran para ngayong August 1 to 15 para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising sign and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga angel messages para sa inyo. So yung first message natin, Scorpio, meron tayong conflict, no? So for some of you, maaaring nagkakaroon kayo ng conflict sa ibang tao, mga kapigsi. Ibig sabihin nito, may pagkakaiba kayo, magkaiba kayo ng preference, magkaiba kayo ng paniniwala, magkaiba kayo ng values or whatever guys. Hindi naman kailangan na magkagalit kayo dahil lang magkaiba kayo ng paniniwala mga kapigsi, no? Ibig sabihin lang nun magkaiba. Hindi ibig sabihin tama ka, hindi ibig sabihin tama sila. So kailangan dito ng respeto sa paniniwala ng isa't isa para hindi kayo magkaroon ng conflict mga kapiksi. Okay? Alright. So another message para sa inyo, Scorpio. Ito naman ay origin. Ito ibig sabihin nito guys, nagsisimula na kayong magtanim, no? Magtanim ng mga bagong bagay sa buhay niyo mga kapiksi, and dapat kapag nagtanim kayo dapat inaalagaan niyo 'yan, guys, 'no. So, ayan yung mga dreams niyo, yung mga ambisyon niyo sa buhay, mga desires niyo, alagaan niyo sila, 'wag niyong hayaan na, makawala or 'wag niyong hayaan na walang mangyari, walang resulta, mga kapiksi. So, you have to take care of this, guys, okay? Alagaan, alagaan ang pagdadasal, affirmation, alagaan ng, pagkilos, and positibong mental diet, alagaan ng pagmamahal, yung mga desires niyo mga kapiksi, okay? And eto naman ay pagmamahal sa sarili. Ito'y paalala guys 'no, na dapat minamahal niyo yung, sarili niyo guys. Huwag niyong, kakalimutan, mga kapiksi, when you love yourself, you value yourself, you respect yourself mga kapiksi, you feel good, you feel happy, and when you feel happy, happy din yung vibration mo, and kapag happy yung vibration mo, happy din yung nangyayari sa paligid mo. So, yun yung importance kung bakit, mahalaga yung self-love sa buhay. Kasi malaki yung nagagawa niyan sa, circumstance niyo, okey? Alright. So, comment down below, Scorpio, if naka-resonate kayo diyan, guys. So, ito naman ay sa love mga kapiksi. Tingnan naman natin yung love message para sa inyo, guys. Love message ng person niyo. So, kung ano lang yung maka-resonate sa inyo, okay? Di tayo para sa isa't isa. So, para sa person mo, hindi kayo para sa isa't isa, hindi kayo yung nakatadhana, no? So, this is probably why for some of you, puwedeng nakipaghiwalay yung person mo sa'yo, or puwedeng may emotional gap, or kung nasa situationship man kayo, hindi ito, umaarangkada, no? He or she is not taking a step, towards you mga kapiksi, kasi para sa kanya, may limitation, okay? Alright. And another message, Scorpio, sana maunawaan mo ako. So, sana maintindihan mo siya dun sa kanyang assumption na hindi kayo yung para sa isa't isa, mga kapiksi. Especially guys, kung forbidden love kayo, affair, syempre forbidden. So, wag niyo nang i-push. Kasi, nakakasira na kayo, naapektuhan yung ibang tao, may balik pa yan ng karma sa inyo, okay? So, wag niyo nang i-push yung mga, forbidden love mga kapiksi. And pagod na ako. So, eto guys, medyo
nararamdaman ko na yung disconnect dito, ng person mo mga kapiksi. Parang ayaw niya ng mag-explain, ayaw niya ng, um, maraming usap, ganyan. Kaya dumidistansya na lang itong person niyo. Makaka-resonate ito dun sa mga kapiksi na no contact, ghosted, hindi na masyadong nakakausap yung person, ganyan. So, makaka-resonate kayo diyan, mga kapiksi. Alright? So, ito yung ating deck na gagamitin guys para sa ating reading. Shuffle ko to habang sinashuffle ko to guys. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte mga kapiksi, meron tayong money shaker jar. Ito guys, ang super liit na bote nito pero super effective, super powerful. At saka ito, so ito yung ating WhatsApp number. I-chat nyo lang ako dyan mga kapiksi. So Scorpio, kayo ay na-represent ng King of Cups sa ating spread mga kapiksi. This is both positive and negative. Ang nakikita natin dito sa negative guys is stress, especially guys kung nabuntis kayo, kasi yung iba parang unwanted pregnancy, no? Kung nabuntis kayo guys, parang hindi siya planado, baka hindi kayo nag-family planning mga kapiksi, or baka wala sa family planning nyo, ganyan. Tapos parang hindi sinasadya, kaya siya unwanted. Or pwedeng hindi kayo, pwedeng anak nyo, kunwari meron kayong anak na babae, tapos nabuntis, o kaya naman kung lalaki yung anak nyo, baka nakabuntis yung anak nyo, tapos pwedeng hindi naman sa minor de edad, pero baka hindi pa sila mature masyado mga kapiksi. So, kaya medyo nai-stress kayo ng konti. As a parent, syempre naiintindihan natin yan sa hirap ng buhay, di ba? But a baby is a blessing sa buhay natin, so we have to embrace them and accept them as blessings from the universe guys. So be grateful kasi stress ka man pero blessing yan from the universe guys. Okay? Alright. And eto naman guys, eto sa relationship, malalaman nyo yung totoong intention ng person nyo sa inyo mga kapiksi, and malalaman mo din kung meron kang mga kasagutan or mga tanong na naghahanap ng kasagutan from your person. Magkakaroon yan ng realization, magkakaroon yan ng parang heart-to-heart talk mga kapiksi, and magkakaroon kayo ng chance na makapag-usap ng masinsinan. So, parang magiging deciding factor ito para sa inyo mga kapiksi if ipagpapatuloy nyo pa ba itong relationship na to, or tatapusin nyo na habang mahal nyo pa yung isa't isa. Kasi sometimes, love just ain't enough. Diba kanta pa nga yun, baby, sometimes love just ain't enough, diba? Minsan hindi love lang yung sagot sa lahat, no? So, pero, yeah, you will learn from this person if talagang kayo mga kapiksi, okay? Alright, and this is focusing more on yourself. This is more on healing. Mga kapiksi, nararamdaman natin na you're giving more time for relaxation, for healing sa sarili nyo, physical, mental, emotional, even yung spiritual nyo mga kapiksi. You're really taking care of yourself. Kaya nga lumabas itong self-love na energy. So for some of you, pwedeng unti-unti nyo nang nare-realize talaga na or na
iintindihan yung importansya ng self-love. Kaya you're really taking care of yourself, guys. So, tama lang yan, mga kapiksi. Kung meron din kayong mga sakit or mga karamdaman, guys, no? Ibig sabihin, unti-unti ring nagiging maganda yung kalagayan nyo. So, but syempre guys, wag nyong i-take for granted yan. If ever na kailangan nyo magpa-check up kayo, mga kapiksi. Okay? Alright. And ito guys, super bilis na magiging progreso, especially sa mga may business, mga may negosyo, kung may mga negosyo kayo, mga kapiksi, parang bibilis lalo yung paglago ng negosyo nyo, mas lalo kayong may chance na mag-expand. Yung iba sa inyo may chance na magkaroon ng extension or expansion, another branch, ganyan, kung meron kayong mga physical stores. Kung mga online naman yung mga negosyo nyo, para nagkakaroon kayo ng maraming resellers, mga distributors, ganyan, no? Kaya mas lalong bumibilis talaga yung pag-angat ng sales nyo, yung paglago ng negosyo nyo. And syempre guys, kapag mas mabilis yung pag-angat ng negosyo, kapalit niyan, ang return sa inyo niyan is pera. But ang nararamdaman natin dito is you're not doing this, hindi nyo to ginagawa ng para sa sarili nyo lang, na para lang kayo yumaman, but ang purpose nito is gusto nyo makatulong din sa ibang tao, no? So, and that's the best thing that you can do with money talaga, Scorpio. If meron kayo, di ba? The best thing that you can do is to help other people as well and be generous, okay? So, follow your intuition, guys. Kung nagbabala kayong magnegosyo, mga kapiksi, kung nagsisimula pa lang kayo, follow your intuition. Make sure na meron kayong mga proper planning, and kung ready na kayo, i-push nyo, kasi maganda yung magiging tagumpay nyo sa mga negosyo, Scorpio. Especially kung meron kayong partnership or magagaling yung mga business partners nyo, like yung mga suppliers nyo or logistics nyo or kung ano man, mga kapiksi. But this is more on business type of energy, guys. Okay? So, yeah. Comment down below, Scorpio, if feeling nyo nakaresonate kayo sa mga messages, guys. And for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with yours. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.